Noong mga siglo bagong kapanganakan ni Jesus, isang sibilisasyon ang umusbong sa pagitan ng dalawang ilog ng Euphrates at Tigris. Ito ang Mesopotamia na kinabibilingan ng lungsodang Uruk kung saan isinabubuhay ang dakilang epiko ni Gilgamesh. Matipuno, matapang at makapangyarihan, ngunit mayabang ang hari at abusado sa kapangyarihan. May nakikita ako sa iyong kakaibang lakas. Hindi pa kita maaaring tapusin. Salamat kung gayon. Handa na akong tumulong sa iyo. Hindi to. Natitig ka. Papalitin yung babang. Siya ba yung nagbabantay sa loob ng syudad? Oo. Ako ang pumutol sa kahoy ng siyudad. Ako ang pumatag sa kagubatan. Ako ang pumatay kay Humbaba. Tingnan mo ngayon, kaibigan. Makinig ka na naginip ako ng isang gabi. Nangalit ang kalangitan, sinagot ito ng kalupaan. Sa bahay ng mga tao kung saan nakabulong sa kadiliman. Alikabok ang kanilang kinakain. Makinig ka na naginip ako ng isang gabi. Nangalit ang kalangitan, sinagot ito ng kalupaan. Sa bahay ng mga tao kung saan nakabulong sa kadiliman. Alikabok ang kanilang kinakain. Hindi ka panipaniwala at nakatakot-takot na panaginip. Kailanman hindi ito paniwalaan. Bagamat ito'y nagdudulot ng kakatakutan sapagkat ito'y nagpapahayag na ang matinding kalungkutan ay maaaring dumating kahit sa isang napakalusog namang tao na ang katapusan ay paghihiligpis. Kahit sa isang napakalusog namang tao na ang katapusan ay paghihiligpis. Nako sa mga dakilang Diyos dahil ginamit niya ang aking kaibigan upang mahayag ang kasapitan ng sinuman sa pamamagitan ng panaginip. Binigyan mo ako ng buhay. Ngayon wala na ako kahit ano. Kaibigan, pinarusahan ako ng mga dakilang Diyos. Mamatay ako ng kahulay-hulay. Yung... Ah! Ah! Ah!